Paano kung sabihin ko sa'yo na ang lihim sa pagbukas ng mga himala sa pananalapi ay hindi nasa isang maswerteng numero, kundi sa dalawang simpleng salita? Mga salitang sobrang makapangyarihan na kayang baguhin ang enerhiya sa paligid mo at magbukas ng mga pintuan na hindi mo akalain. Hindi lang ito mga salita, mga susi ito. Mga susi na ipinasan mula sa mga siglo ng karunungan, handang mag-align sa iyo para makamtan ang kasaganaan na nararapat sa iyo. Handa ka na bang paganahin ang daloy ng kayamanan mula sa universo sa iyong buhay? Ang kailangan mo lang gawin ay bigkasin ang dalawang salitang ito. Ngunit mag-ingat, kapag nasabi mo na sila, magbabago ang lahat. Sa isang mundong puno ng paghahanap ng mga mabilisang solusyon at shortcut patungo sa tagumpay, may mas malalim at mas makapangyarihang katotohanan. Ang mga salitang binibigkas natin ay humuhubog sa ating realidad. Itinuro sa atin na ang kayamanan ay produkto ng sipag, swerte, o tamang pagkakataon. Ngunit paano kung ang tunay na susi ay matatagpuan sa isang bagay na mas simple? Matagal nang alam ng mga sinaunang karunungan ng Budismo at mga tradisyon ng Filipino ang kapangyarihan ng mga binigkas na salita upang buksan ang kasaganaan at baguhin ang buhay. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang dalawang salitang nakatago sa harap ng inyong mata, na kayang magbukas ng mga pintuan patungo sa mga himala sa pananalapi. Hindi lamang ito mga parirala. Ito ay mga energetic na kodigo, mga salita ng kapangyarihan, na naghihintay na mag-align sa pinakamalalim mong mga hangarin. Kaya, huminga ng malalim, buksan ang iyong puso, at maghanda na masaksihan ang pagbabago sa iyong pinansyal na kapalaran. Ang espiritual na agham ng mga salita. Ang mga salita ay hindi lamang mga kasangkapan para sa komunikasyon. Sa maraming kultura, lalo na sa Budismo, itinuturing silang mga sisidlan ng enerhiya. Bawat isa ay may dalang panginginig na maaaring magtaas o magpababa. Bawat pantig, bawat tunog na lumalabas sa ating mga labi ay umaabot sa universo, naglalabas ng alon sa kabuuan ng realidad. Sa tradisyon ng Budismo, ang mga salita ay itinuturing na higit pa sa tunog, sagrado sila. Binibigyang diin ng mga turo na ang ating pananalita ay may kakayahang gawing realidad ang ating mga kaisipan at hangarin sa pisikal na mundo. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kapag nagsasalita tayo, hindi lang tayo naglalabas ng mga ideya. Nagtutulay tayo ng enerhiya. Kaya't ang mga monghe ng Budismo ay nagmeditate sa mga mantra, mga sagradong tunog, na naniniwala na ang panginginig ng mga salitang ito ay makapagpapagaling, magpaprotekta, at maghahatid ng kasaganaan. Isang malalim na paniniwala ito na malapit na nauugnay sa espiritualidad ng mga Filipino, kung saan ang mga salita at panalangin ay may napakalaking halaga. Sa Pilipinas, marami ang naniniwala na ang mga salita ay may kapangyarihang mag-anyaya ng mga biyaya at sumpa sa ating buhay. Halimbawa, palaging binibigyang diin ng mga nakatatandang Filipino ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa mga usapan na sinasabing nagdadala ng positibong enerhiya. Isang tradisyon ito na may malalim na pangunawa na ang ating mga sinasabi ay mahalaga. Hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap. Ang mga salitang binibigkas natin ay nagtatakda ng tono ng ating buhay. Kapag binigkas ng may layunin, maaari silang magbukas ng mga pintuan patungo sa kasaganaan, kaligayahan, at pagpapagaling. Isipin ang kapangyarihan ng mga affirmations, isang pagsasanay na may ugat sa parehong Budismo at mga kaugalian ng Filipino. Isang simpleng parirala tulad ng "Ako ay pinagpala" o "Karapat dapat ako sa kasaganaan." Kapag paulit-ulit na sinasabi araw-araw, ay maaaring magbago ng iyong pananaw at i-align ang iyong enerhiya sa iyong mga hangarin. Ngunit hindi doon natatapos. Ang mga salitang ito, kapag binigkas ng may paniniwala at layunin, ay lampas na sa isipan. Umaabot sila ng malalim sa universo, nagpapadala ng signal na handa ka ng tumanggap. Ang agham sa likod ng fenomenong ito ay tunay na nakakabilib. Ang modernong psikolohiya
At quantum physics ay nakapag-explore din sa ideya na ang mga salita ay humuhubog sa ating realidad. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga positibong affirmations ay talagang kayang baguhin ang ating utak, baguhin ang mga pattern ng pag-iisip, at magbukas ng mga bagong landas patungo sa tagumpay. Ito ang batayan ng tinatawag na Law of Attraction, na malalim na nauugnay sa pagsasanay ng malay na pananalita sa Budismo. Sa konteksto ng mga Filipino, isipin kung paano ang isang simpleng panalangin bago kumain, tulad ng "Salamat sa pagkain", ay nagiging isang sagradong koneksyon. Hindi lamang ito isang ugali, isang pagpapalitan ng enerhiya ito, isang pagkilala sa kasaganaan na ating natanggap. Ang gawaing ito ng pagpapasalamat ay nag-a-align ng ating enerhiya sa mga biyaya ng universo. Ngayon, isipin kung i-apply natin ang parehong pagkaunawa sa ating pinansyal na kasaganaan. Paano kung bawat salita na binibigkas mo tungkol sa kayamanan, kasaganaan, at tagumpay ay maingat na pinili at binigkas ng may layunin? Paano kung ginamit mo ang mga salita bilang mga instrumento upang matupad ang iyong mga pangarap sa pananalapi? Dito magsisimula ang tunay na mahika. Bakit espesyal ang dalawang salitang ito ngayon na nauunawaan natin ang malalim na kapangyarihan ng mga salita? Panahon na upang ipahayag ang dalawang salitang kayang mag-trigger ng mga himala sa pananalapi sa iyong buhay. Ang mga salitang ito ay hindi ordinaryo. Sila ay sagrado, may dalang panginginig na mag-a-align sa iyo sa kasaganaan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa mga turo ng Budismo, ang ilang mga salita ay itinuturing na mga susi upang buksan ang espiritual na kapangyarihan. Tinuturing silang mantra, mga sagradong tunog na kumukonekta sa enerhiya ng universo. Ang mga salitang ito ay lumalampas sa panahon at espasyo, umaabot sa mga siglo ng karunungan. Ang dalawang salitang tututukan natin ngayon ay hindi naiiba. Naniniwala silang mga tagapagdaloy ng enerhiya na kayang magdulot ng pagbabago, kasaganaan, at alignment sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ngunit bakit nga ba itong dalawang partikular na salita? Tingnan muna natin ang kahulugan ng mga ito. Ang unang salita ay kasaganaan. Isang salita na naglalaman ng esensya ng lahat ng ating ninanais. Kayamanan, kasaganaan, kalusugan, at kaligayahan. Sa Budismo, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa material na yaman, kundi ang kabuuan ng buhay mismo. Isang estado ng balanse at harmonya kung saan ang lahat ng iyong pangangailangan ay ibinibigay sa iyo kapag handa ka ng tumanggap. Kapag binigkas mong kasaganaan, hindi mo lang tinatawag ang material na kayamanan, kundi isang buhay na puno ng espiritual na kasiyahan, pagmamahal, at kapayapaan. Paalala ito na ang kayamanan ay hindi isang kakaunting yaman. Ito ay isang walang katapusang daloy na magagamit ng mga taong naka-align dito. Ang pangalawang salita ay pasasalamat. Sa parehong kultura ng Filipino at Budismo, ang pasasalamat ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Isa itong frequency na kayang baguhin ang lahat ng hinahawakan nito. Kapag binigkas mong pasasalamat, kinikilala mo ang kasaganaan na nasa iyong buhay na, at sa paggawa nito, nag-aanyaya ka pa ng higit pang daloy ng biyaya. Ang pasasalamat ay kumikilos bilang isang magnet para sa positibong enerhiya. Ipinapaabot nito sa universo na ikaw ay handa ng tumanggap, at bilang kapalit, binubuksan ng universo ang pintuan ng mga biyaya. Ang dalawang salitang ito ay nagtutulungan dahil ang isa ay ang imbitasyon patungo sa kasaganaan, at ang isa ay ang pagkilala dito. Ang kasaganaan ay ang pagbukas ng pinto, at ang pasasalamat ay ang susi na magbubukas nito. Kapag binigkas mo silang magkasama, lumilikha ka ng isang makapangyarihang enerhetikong larangan na nag-a-align sa iyo sa mga himala sa pananalapi. Ngunit may higit pa sa mga salitang ito kaysa sa kanilang kahulugan. Ang kapangyarihan ng mga salitang ito ay nasa enerhiya sa likod nila. Kapag binigkas ng may malalim na layunin, tumutunog ito sa isang frequency na nag-a-align sa mga vibrations ng kayamanan at kasaganaan.
Ito ang parehong prinsipyo sa likod ng pag-chant ng mga Buddhists, kung saan ang pag-uulit ng mga mantra ay nagdudulot ng pagbabago sa kamalayan at nagdudulot ng transformasyon. Ganoon din ang nangyayari sa kasaganaan at pasasalamat. Sa konteksto ng Filipino, ang pasasalamat ay malalim na nakatanim sa kultura. Palaging pinahahalagahan ng mga Filipino ang pasasalamat sa mga biyayang natanggap, gaano man kalaki o kaliit. Ang pasasalamat na ito ay madalas ipahayag sa mga simpleng araw-araw na gawain tulad ng pagpapasalamat sa pamilya para sa pagkain, pagpapahalaga sa pagsisikap ng iba, o kahit sa tahimik na pagkilala sa kagandahan ng kalikasan. Isang kasanayan ito na nag-a-align ng puso sa kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kasaganaan at pasasalamat, ina-align mo ang iyong mga pag-iisip, salita at aksyon sa daloy ng kayamanan. Parang nakikipag-usap ka ng direkta sa universo. At kinikilala na ikaw ay bukas at handa nang tumanggap ng mga himala sa pananalapi. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tungkol sa mga nais na mangyari. Nakaugat sila sa isang sinaunang katotohanan. Ang universo ay tumutugon sa enerhiya na iyong ipinapadala. Kapag nagsalita ka ng may paniniwala, layunin at pasasalamat, aktibo mong inaanyayahan ang mga himala na naghihintay sa iyo. Paano sabihin ang mga salitang ito ngayon na alam mo na ang hindi ka panipaniwalang kapangyarihan sa likod ng mga salitang kasaganaan at pasasalamat? Panahon na upang matutunan kung paano ito tamang bigkasin at gamitin ang kanilang buong potensyal. Hindi sapat ang mga salita lamang. Ang layunin sa likod ng mga ito ang nag-a-activate ng kanilang enerhiya. Katulad ng mga ritual ng Budismo kung saan ang bawat mantra ay binibigkas ng may pag-iisip at fokus. Kailangan mo ring lapitan ang mga salitang ito ng may malalim na layunin upang ma-unlock ang kanilang buong kapangyarihan. Narito kung paano mo dapat bigkasin ang mga salitang ito upang tunay na mag-align sa kanilang enerhiya. 1. Magsalita mula sa puso, hindi lang mula sa bibig. Kapag binigkas mong kasaganaan at pasasalamat, sabihin mo ito mula sa iyong puso, hindi lang mula sa iyong mga labi. Nangangahulugan ito ng pagbibigay pansin sa kahulugan ng mga salita. Huwag lang basta sabihin, ramdamin mo ang mga ito sa iyong kaibuturan. Ang puso ang sentro ng iyong emosyonal na enerhiya at kapag ang iyong mga salita ay naka-align sa iyong nararamdaman, ang kanilang kapangyarihan ay dumadami. Maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim bago magsalita. Pumikit at i-visualize ang iyong sarili na napapaligiran ng isang malakas na pakiramdam ng kasaganaan, ang pinansyal na seguridad, pagmamahal, at kalusugan na matagal mong nais. Sa imahe na ito sa iyong isipan, sabihin ang kasaganaan at ramdamin ang esensya nito. Pagkatapos, sabihin ang pasasalamat at hayaan ang pakiramdam ng pagpapasalamat na punuin ang iyong puso. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, hayaang maging salamin ito ng iyong panloob na kalagayan, hindi lang mga tunog sa hangin. Ikalawang mag-practice ng mga affirmations. Upang tunay na ma-unlock ang mga himala sa pananalapi na nais mo, isama ang mga salitang ito sa iyong araw-araw na affirmations. Simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagpapatibay ng iyong alignment sa kasaganaan at pasasalamat. Narito kung paano mo ito masasabi. Ako ay bukas sa pagtanggap ng kasaganaan sa lahat ng anyo, at ako ay lubos na nagpapasalamat sa yaman na dumadaloy sa aking buhay. Ako ay umaakit ng mga himala sa pananalapi sa bawat salitang binibigkas ko, at nagpapasalamat ako sa universo sa pagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Sabihin ang mga affirmations na ito ng malakas. Mas mabuti kung sa harap ng isang salamin. Tumingin sa iyong mga mata habang nagsasalita at magtiwala sa mga salitang binibigkas mo. Habang inuulit-ulit ito, i-visualize ang kasaganaan na iyong tinatawag, pera, oportunidad, tagumpay, at kapayapaan. 3. Gumamit ng mga ritual upang pahusayin ang kapangyarihan. Naniniwala ang mga Buddhist na ang mga ritual ay nagpapalakas ng kapangyarihan ng mga salita. Maaari kang magpatibay ng isang simpleng ritual
upang sabihin ang mga salitang ito araw-araw. Narito ang isa na maaari mong subukan. Ritual sa umaga. Pagkagising mo, bago gawin ang anumang bagay, umupo ng tahimik sa iyong espasyo. Ilagay ang iyong mga kamay sa ibabaw ng iyong puso at sabihing kasaganaan ng 3 beses. Kasunod ang pasasalamat ng 3 beses. Habang ginagawa mo ito, i-visualize ang iyong araw na nagbubukas ng mga oportunidad na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pinansyal na layunin. Ramdamin ang init ng mga salitang ito sa iyong dibdib at magtiwala na ang universo ay tumutugon. Ritual sa gabi. Bago matulog, magsindi ng kandila, umupo ng tahimik at sabihing kasaganaan at pasasalamat isang huling beses para sa araw na yon. Habang binibigkas mo ang mga ito, magpasalamat sa lahat ng nangyari sa buong araw. Kahit na ang mga pagsubok, dahil bahagi ito ng iyong paglalakbay, patungo sa mas mataas na yaman. Tapusin ang ritual ng isang malalim na paghinga, pakiramdam ang kapayapaan na alam mong na-align mo na ang iyong sarili sa daloy ng kasaganaan. 4. Magsalita ng may kumpiyansa. Lumalakas ang kapangyarihan ng mga salitang ito kapag binibigkas ito ng may kumpiyansa. Ang enerhiya sa likod ng iyong mga salita ay direktang naaapektuhan ng kung gaano mo pinaniniwalaan ang mga ito. Kapag binigkas mo ang kasaganaan at pasasalamat, magtiwala na ang universo ay nakikinig at na ang iyong sinasabi ay totoo. Ang kumpiyansa ay nagpapalakas ng vibration ng mga salita. Nagpapadala ng isang malakas na signal sa universo na ikaw ay handa na para sa mga himala na darating sa iyong buhay. Pagsamahin ng visualization. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, i-visualize ang iyong sarili na nabubuhay na ang buhay na iyong ninanais. Isipin mong tinatanggap mo ang kasaganaan na nais mo, kung ito man ay isang bagong oportunidad sa negosyo, isang malaki-laking pera, o ang kapayapaan ng isip na dulot ng pinansyal na katatagan. I-visualize ang mga detalye, ang pakiramdam ng pagsusuri ng iyong bank account at nakikita ang mas marami kaysa sa iyong naranasan, o ang kasiyahan ng kakayahang ibahagi ang iyong kasaganaan sa mga mahal sa buhay. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Habang ang pagsasabi ng mga salitang kasaganaan at pasasalamat ng may layunin ay kayang magbukas ng mga pintuan sa mga himala sa pananalapi. May mga karaniwang pagkakamali na maaaring makapagharang sa iyong mga biyaya. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi sinasadya, ngunit maaaring magdulot ng pag-aalangan at pigilan ang daloy ng enerhiya ng kasaganaan sa iyong buhay. Narito ang mga bagay na dapat bantayan at kung paano iiwasan ang mga pitfalls na ito. Buyon, pagdududa at kawalan ng paniniwala. Isa sa pinakamakapangyarihang hadlang sa pagmanifest ng kasaganaan ay ang pagdududa. Ang pagdududa ay nagpapababa ng bisa ng mga salitang binibigkas mo. Kapag sinabi mong kasaganaan at pasasalamat, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso ay hindi mo pinaniniwalaan na magdadala ito ng mga resulta, nawawala ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Sa Budismo, itinuturo na ang layunin, intention, ay ang susi sa manifestation. Kung ang iyong layunin ay tinatabunan ng hindi paniniwala o pag-aalinlangan, hindi mag-a-align ang universo sa iyong mga hangarin. Paano iwasan ang pagkakamali na ito? Bago mo sabihin ang mga salitang ito, maglaan ng sandali upang i-align ang iyong puso at isipan. Paalalahanan ng iyong sarili na karapat-dapat kang tumanggap ng kasaganaan at ang universo ay patuloy na naglalatag ng mga oportunidad para sa iyong pag-unlad. Magsalita ng may buong kumpiyansa at magtiwala na ang mga salitang binibigkas mo ay may kapangyarihang magmanifest ng iyong mga hangarin. 2 pagsasabi ng mga salita ng walang pakiramdam. Ang mga salitang walang pakiramdam ay katulad ng mga binhing itinanim sa tuyong lupa, hindi sila tutubo. Kung sasabihin mong kasaganaan at pasasalamat nang hindi tunay na nararamdaman ang kanilang kahulugan, hindi mo na i-activate ang kanilang buong potensyal. Sa tradisyon ng Budismo, ang mga salita ay makapangyarihan dahil sila ay may kasamang malalim na emosyonal na enerhiya. Kung walang emosyonal na koneksyon, nagiging walang laman ang mga salita.
Paano iwasan ang pagkakamali na ito? Sa bawat pagkakataon na binibigkas mo ang mga salitang ito, ramdamin mo ang mga ito mula sa iyong puso. Isipin na ang kasaganaan na iyong ninanais ay dumadaloy patungo sa iyo at hayaan ang pasasalamat na punuin ang iyong puso para sa bawat biyayang mayroon ka na. Hindi sapat na basta sabihin lang ang mga salita, ito ay tungkol sa pagpapakita ng enerhiya sa likod ng mga ito. 3 pagtuon lang sa pinansyal na kasaganaan. Habang ang mga salitang kasaganaan at pasasalamat ay makapangyarihan sa pag-akit ng kayamanan, hindi sila dapat limitado sa pinansyal na kasaganaan lamang. Ang kasaganaan sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pangkalahatang kagalingan, kalusugan, relasyon, at kapayapaan ng isip. Kung magtutok ka lamang sa pinansyal na pakinabang, maaaring mawala sa iyong pananaw ang mas malawak na mga biyayang nais ibigay ng universo. Paano iwasan ang pagkakamali na ito? Kapag binibigkas mo ang mga salitang ito, mag-isip ng holistikong pananaw tungkol sa kasaganaan. Kilalanin na ang tunay na yaman ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi pati na rin sa magandang kalusugan, mga relasyon na puno ng pagmamahal, at isang mapayapang puso. Hayaan mong maramdaman ang pasasalamat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, at magtiwala na ang universo ay magbibigay ng kasaganaan sa pinakaharmonya at aligned na paraan. Ika-4 na pagsasalita sa kalagayan ng negatibong emosyon. Kung sasabihin mong kasaganaan at pasasalamat, habang nakakaramdam ng galit, pagkabigo o kakulangan, nagkakaroon ka ng kontradiksyon sa iyong enerhiya. Ang mga negatibong emosyon tulad ng takot, inggit o pagkabigo ay maaaring mag-block sa daloy ng kasaganaan. Sa mga turo ng Budismo, mahalaga na pumasok sa isang kalagayan ng panloob na kapayapaan bago magsimula ng anumang uri ng manifestation work. Kapag ang iyong emosyon ay puno ng negatibong nararamdaman, nagpapadala ka ng magkasalungat na mensahe sa universo. Paano iwasan ang pagkakamali na ito? Bago mo sabihin ang mga salitang ito, maglaan ng oras upang mag-center. Mag-practice ng malalim na paghinga, magmeditasyon ng ilang minuto, o maglakad-lakad upang linisin ang iyong isipan. Lapitan ang mga salitang ito mula sa isang kalmado at neutral na lugar. Sabihin lamang ang mga ito kapag nararamdaman mong handa ka nang i-align ang iyong emosyon sa mga positibong vibrations na nais mong akitin. 5, inaasahan ng agarang resulta. Maraming tao ang umaasa na ang mga himala sa pananalapi ay mag-a-appear agad pagkatapos magsabi ng mga salitang ito. Bagaman totoo na ang mga salitang ito ay maaaring magsimula nang magbago ang iyong enerhiya agad, ang manifestation ay isang proseso. Ang universo ay tumutugon sa iyong enerhiya at maaaring kailanganin ng oras para ang pisikal na realidad ay mag-reflect ng iyong panloob na alignment. Ang paghihintay ng agarang resulta ay maaaring magdulot ng pagka-frustrate at pagkabigo, na magtutulak lang sa layunin na lumayo pa. Paano iwasan ang pagkakamali na ito? Magtiwala sa proseso. Unawain na ang manifestation ay nangangailangan ng pasensya at pagpupursige. Patuloy na magsalita ng kasaganaan at pasasalamat araw-araw at hayaan ang universo na magtrabaho sa sariling oras nito. Bawat pagbigkas mo ng mga salitang ito, ramdamin ang pagbabago sa iyong loob kahit hindi mo makita ang agarang resulta sa labas. Magtiwala na ang iyong hinihiling ay papalapit na at patuloy na mabuhay na aligned sa iyong mga hangarin. Pagsasabi ng mga salita ng walang pusong pagkilos. Minsan, ang mga tao ay binibigkas ang kasaganaan at pasasalamat bilang isang ritual o ugali nang hindi tunay na nagbibigay ng komit sa kapangyarihan ng mga salita. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ng walang pusong pagkilos ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali dahil nagpapakita ito ng kakulangan sa tunay na commitment sa proseso. Tandaan, ang universo ay tumutugon sa enerhiya ng iyong mga intensyon. Paano iwasan ang pagkakamali na ito? Mag-commit ng buo sa mga salitang binibigkas mo. Hayaan na ang mga salita ay magsilbing deklarasyon ng iyong kahandaan na tumanggap. Ituring ang prosesong ito bilang sagrado
at sabihin ang mga salita ng may layunin. Kapag binigkas mo ang kasaganaan at pasasalamat, hayaan mo silang maging isang afirmasyon ng iyong tiwala sa kakayahan ng universo na magbigay. Mga kwento ng tunay na buhay at testimonya. Ngayon na nauunawaan natin kung paano tamang bigkasin ang kasaganaan at pasasalamat at ang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan, tingnan natin kung paano ang dalawang salitang ito ay nagbunga ng milagro sa buhay ng mga tunay na tao. Ang kapangyarihan ng mga salitang ito ay hindi lang teorya, ito ay nasubukan at napatunayan sa buhay ng marami, lalo na sa komunidad ng Filipino. Kapag binigkas ng may layunin at paniniwala, maaari itong magdala ng mga milagrosong pagbabago, kahit sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Unang paglalakbay ni Maria patungo sa pinansyal na kalayaan. Si Maria ay isang masipag na ina mula sa Cebu na patuloy na nahihirapan upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila laging naroroon ang mga pinansyal na pagsubok. Isang gabi, napanood niya ang isang video tungkol sa kapangyarihan ng mga affirmations na nakatutok sa mga salitang kasaganaan at pasasalamat. Dahil sa pagkakainteres, nagdesisyon siyang subukan ito. Sa loob ng 30 araw, nagsimula si Maria ng kanyang mga umaga sa pamamagitan ng pagsasabi ng kasaganaan ng 3 beses. Kasunod ang pasasalamat ng 3 beses. I-visualize niya ang kanyang buhay na puno ng pinansyal na kalayaan, kalusugan, at kaligayahan. Sa unang mga linggo, wala namang malaking pagbabago. Ngunit nagpatuloy si Maria, binibigkas ang mga salitang ito araw-araw na may buong paniniwala. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatanggap si Maria ng isang hindi inaasahang tawag na nag-aalok sa kanya ng pagkakataon sa isang trabaho na may mas mataas na sahod. Hindi siya makapaniwala sa una. Ngunit nang magmuni-muni siya sa kanyang araw-araw na pagsasabi ng mga salitang ito, napagtanto niyang ang kanyang pagbabago sa enerhiya ay nagbigay daan sa mga oportunidad na dati ay hindi niya pinapansin. Ang kwento ni Maria ay isa sa mga halimbawa kung paano ang patuloy na paggamit ng kasaganaan at pasasalamat ay nagdulot ng isang nakakagulat na pagbabago. Ikalawang pagtagpo ni Juan sa hindi inaasahang tagumpay sa negosyo. Si Juan ay isang negosyante mula sa Manila na nahihirapan upang mapalago ang kanyang maliit na negosyo. Nagbibigay siya ng mahabang oras ng trabaho upang maisakatuparan ang kanyang mga pangarap. Ngunit tila laging malayo ang tagumpay. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, napanood ni Juan ang isang video tungkol sa kung paano ang ilang mga salita, kapag binigkas ng may layunin, ay maaaring mag-akit ng kasaganaan. Dahil sa pagkakainteres at desperasyon, nagdesisyon siyang isama ang kasaganaan at pasasalamat sa kanyang araw-araw na routine. Bawat umaga bago buksan ang negosyo, si Juan ay tumatayo sa harap ng kanyang tindahan at sinasabi, kasaganaan, ng 3 beses. Kasunod ang pasasalamat ng 3 beses. Ginagawa niya ito ng may buong paniniwala kahit na ang negosyo ay nahihirapan. Pagkalipas ng ilang linggo ng pagsasanay na ito, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang kilalang investor na nakarinig ng kanyang kumpanya mula sa isang koneksyon ay nag-alok ng investment sa kanyang negosyo. Ang tagumpay ni Juan ay hindi lamang dahil sa swerte. Ito ay dahil sa pag-align ng kanyang enerhiya sa mga salitang kanyang binigkas. Ang kasaganaan at pasasalamat ay nagbukas ng kanyang isipan at puso upang tumanggap ng tulong na kailangan niya at tumugon ang universo ng naaayon. Ang kanyang negosyo ay nagsimulang umunlad at patuloy niyang ginagamit ang mga salitang ito bilang bahagi ng kanyang araw-araw na routine. 3 personal na pagbabago ni Ana. Si Ana, isang guro mula sa Davao, ay laging nararamdaman na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na pakikibaka. Ang mga problema sa pera, kalusugan, at relasyon ay tila pabigat na dala sa kanyang mga balikat. Pagkatapos matutunan ang kapangyarihan ng mga salita, nagsimula si Ana ng pagsasabi ng
kasaganaan, at pasasalamat tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Sa una, nahirapan si Ana sa pagdududa. Ngunit nagpasya siyang magpatuloy, binibigkas ang mga salita ng may lakas ng loob, kahit na mahirap ang mga bagay. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang mapansin ni Ana ang mga maliliit na pagbabago. Ang kanyang mga relasyon ay naging mas magaan. Nakakita siya ng mga bagong pinagkukunan ng kita at nakaramdam siya ng mas mahusay na kalusugan at mas maraming enerhiya. Ang pagbabago ni Ana ay hindi lamang panlabas. Ito ay malalim na personal. Ang mga salitang kanyang binigkas ay nag-align sa kanyang panloob na mundo at nagdala ng malalaking positibong pagbabago. Ika-4 na kwento ng mga matatandang Filipino at kanilang karunungan. Sa kulturang Filipino, maraming matatanda ang binibigyang diin ang kapangyarihan ng salamat, pasasalamat, bilang isang paraan ng pag-akit ng magandang kapalaran. Karaniwan nang maririnig ang mga nakatatandang henerasyon na pinapaalalahanan ang mga nakababatang henerasyon na laging magpasalamat, anuman ang kalagayan. Sa katunayan, marami sa mga matatandang Filipino ang patuloy na nagsasagawa ng mga simpleng ritual ng pasasalamat araw-araw. Nagpapakita ng pasasalamat para sa lahat ng natamo, kahit sa isang simpleng pagkain o magandang pag-uusap. Ang kasanayang ito ay lubos na naka-align sa mga salitang kasaganaan at pasasalamat. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nagpapasalamat ka sa mga bagay na mayroon ka, gaano man ito kaliit, ang universo ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng higit pa. Ito ang pananaw na nagpapanatili sa maraming pamilyang Filipino na matatag at kayang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Marami sa mga matatandang ito ay maaaring hindi ganap na nauunawaan ang espiritual na agham sa likod ng mga salita. Ngunit alam nila, mula sa karanasan na ang pasasalamat ay isang susi sa pag-akit ng mga biyaya sa kanilang buhay. Ang kanilang mga buhay ay hindi lamang mayaman sa material na yaman, kundi pati na rin sa pagmamahal, komunidad at kapayapaan, na nagpapatunay na ang tunay na kasaganaan ay dumarating sa maraming anyo, mga affirmation at huling pag-iisip. Habang lumalapit tayo sa huling yugto ng makapangyarihang paglalakbay na ito, panahon na upang patatagin ang pagsasanay ng paggamit ng kasaganaan at pasasalamat sa iyong araw-araw na buhay. Ang kapangyarihan ng mga salitang ito ay hindi lamang nasa pagsasabi, nasa patuloy na affirmation, paniniwala at alignment sa iyong pinakamataas na sarili. Mga affirmation upang akitin ang mga himala sa pananalapi. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang i-activate ang enerhiya ng kasaganaan at pasasalamat ay sa pamamagitan ng araw-araw na affirmations. Ang mga affirmations na ito ay tumutulong upang i-align ang iyong mga pag-iisip, emosyon, at enerhiya sa mga pinansyal na biyayang iyong tinatawag. Kapag binigkas mo ang mga affirmations na ito ng may paniniwala, pinoprograma mo ang iyong isipan upang asahan at tanggapin ang mga himala sa pananalapi. Narito ang ilang makapangyarihang affirmations na maaari mong gamitin araw-araw. Ako ay bukas sa pagtanggap ng walang katapusang daloy ng kasaganaan sa aking buhay. Bawat araw, ako ay napapaligiran ng yaman, oportunidad at kasaganaan. Ako ay nagpapasalamat sa pera na mayroon ako at malugod kong tinatanggap ang higit pa sa aking buhay. Ang kasaganaan ay dumadaloy sa akin ng walang kahirap-hirap at sa mga hindi inaasahang paraan. Ako ay umaakit ng mga himala sa pananalapi sa bawat pag-iisip at aksyon na aking ginagawa. Ang pasasalamat ay pumupuno sa aking puso at habang ito'y aking ipinaabot, mas marami pang biyaya ang dumadaloy sa aking buhay. Sabihin ang mga affirmations na ito sa harap ng isang salamin nang may buong paniniwala sa kanilang kapangyarihan. I-visualize ang buhay na iyong nais. Isang buhay na puno ng pinansyal na kalayaan, kasaganaan at kapayapaan. Habang inuulit mo ang mga affirmations na ito, ang iyong koneksyon sa kasaganaan ay mas lalalim. Huling pag-iisip, mag-align sa universo. Tandaan, ang mga salitang kasaganaan at pasasalamat ay hindi lamang isang kasangkapan upang mag-akit ng yaman.
Sila ay isang pintuan patungo sa isang buhay na puno ng positibong enerhiya, alignment, at espiritual na kasiyahan. Kapag binigkas mo ang mga salitang ito ng may buong layunin, hindi ka lang nag-iimbita ng pinansyal na kayamanan, kundi isang buhay ng harmonya, kapayapaan, at balanse. Binibigyang diin ng mga turo ng Budismo ang kahalagahan ng panloob na kapayapaan at mindfulness bilang pundasyon para sa pagmanifest ng anumang hangarin. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang ito, ina-align mo ang iyong sarili sa mapayapang daloy ng kasaganaan na umiiral sa loob at paligid mo. Magtiwala na kapag binuksan mo ang iyong puso upang tumanggap, tutugon ang universo sa pagpapadala ng lahat ng iyong pangangailangan upang matupad ang iyong pinakamalalalim na hangarin. Itinuturo ng kulturang Filipino ang pagiging mapagpakumbaba, matiisin, at mapagpasalamat. Ang mga katangiang ito, kapag pinagsama sa kapangyarihan ng malay na pananalita, ay lumikha ng isang makapangyarihang puwersa para sa pag-akit ng yaman at kasaganaan na nararapat sa iyo. Hindi mahalaga kung nasaan ka man sa iyong pinansyal na paglalakbay, hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Ang universo ay palaging nakikinig at palaging handang tumugon sa iyong mga salita. Kaya mula ngayon, maglaan ng ilang minuto araw-araw upang sabihin kasaganaan at pasasalamat. Hayaan mong maging mantra mo ito, ang iyong gabay at ang iyong susi sa pagbukas ng mga himala sa pananalapi. Magtiwala sa proseso, maniwala sa iyong kapangyarihan, at malaman mong ang mga pinansyal na biyaya ay papalapit na sa iyo. Tawag sa aksyon, laritomkas, pagtatapos. Ngayon, natutunan mo na kung paano buksan ang daloy ng mga himala sa pananalapi gamit ang makapangyarihang mga salitang kasaganaan at pasasalamat. Ngunit ang kaalaman lang ay hindi sapat. Upang makita ang mga tunay na pagbabago, panahon na upang kumilos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga parirala, sila ay mga susi sa isang buhay na puno ng yaman, tagumpay, at kasiyahan. Ang iyong susunod na hakbang. Magsimula ng magsalita ng may layunin. Simula ngayon, gawin mong bahagi ng iyong araw-araw na ritual ang mga salitang ito. Sabihin ng kasaganaan at pasasalamat tuwing umaga, tuwing gabi, at sa buong araw kapag nararamdaman mong kailangan mong mag-align. I-visualize ang iyong sarili na nabubuhay ng buhay na iyong ninanais, puno ng pinansyal na kalayaan, kalusugan, at kaligayahan. Huwag lang basta sabihing mga ito. Ramdamin mo ang mga ito. Hayaan mong mag-resonate ang mga ito sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. At malaman mong karapat-dapat ka sa kasaganaan na dumarating sa iyo. Ang universo ay palaging nakikinig. At sa bawat salitang binibigkas mo, ipinapadala mo ang signal ng iyong kahandaan na tumanggap. Ibahagi ang iyong paglalakbay. Gusto ko sanang marinig ang iyong mga karanasan. Ibahagi sa mga komento sa ibaba kung paano nagsimula ang mga salitang ito na baguhin ang iyong enerhiya at mag-akit ng mga bagong oportunidad sa iyong buhay. Napansin mo ba ang anumang maliliit na biyaya o palatandaan na ang kasaganaan ay papalapit na? Kung ito man ay isang hindi inaasahang oportunidad sa pananalapi o ang simpleng pakiramdam ng higit na kapayapaan sa iyong sitwasyong pinansyal, bawat kwento ay mahalaga. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba upang simulan ang kanilang sariling paglalakbay patungo sa mga himala sa pananalapi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang makapangyarihang mga tip, affirmations at karunungan mula sa mga sinaunang turo na makakatulong sa iyo sa pagpap-manifest ng iyong mga pangarap. At kung alam mong may taong makikinabang sa mga turo na ito, i-share ang video na ito sa kanila. Magkasama nating ipalaganap ang enerhiya ng kasaganaan. Sa susunod na linggo, tatalakayin natin kung paano ang mga maliliit na araw-araw na ritual ay maaaring magbukas pa ng higit pang kasaganaan sa iyong buhay. Panatilihing bukas ang iyong puso, manatiling aligned sa iyong mga layunin, at tandaan, ang kasaganaan ay papalapit na. Magtiwala sa proseso, manatiling nagpapasalamat, at patuloy na magsalita ng mga salitang magbabago sa iyong buhay. Hanggang sa susunod,
Naway dumaloy ang kasaganaan ng walang kahirap-hirap sa iyong buhay at naway palaging napapalibutan ka ng init ng pasasalamat.